Warning, masela ng diskusyon natin ngayong gabi. This episode talks about domestic violence and toxic relationships. It's going to be a hard watch mo, no? So, ang hiling ko, sana marami sa mga kababaihan or mga biktima ng domestic abuse ang magising sa kwentong ito sa isyong tatalakayin natin ngayong gabi. That being said, kung nakaka-experience po kayo ng mga pang-aabuso na nakikita ninyo sa inyong mga screen, may mga ahensya po ang handang tumulong sa inyo. Umpisahan na natin ha. So warning lang, trigger warning, medyo malala po ito. Dito sa isang parang dirty kitchen, mangyayari ang lahat. Isa po siyang CCTV footage, no, kung saan makikita natin na merong dalawang, at first, parang nag-uusap. Normal na usapang mag-asawa o magjowa. Hindi na natin paghihimasukan pa po, no, kung ano yung conflict nila nung araw na yan. Pero kung napapakinggan nyo po yung audio doon sa footage, parang nagsisinungaling yung lalaki doon sa babae na makikita sa video. Kinukumpronta siya. And the way I see it, parang yung umpisa, kalmado naman po siyang kinumpronta nitong babae. Ilang beses ako tumatawag, nagsisinungaling ka sa akin. Tinatanong ko saan ka pupunta. Malakas na kutog ko na nagsisinungaling ka sa akin. Pinatay mo yung location mo, bakit? Habang tumatagal po yung usapan, mararamdaman mo na parang nag-uumpisa yung build up sa galit doon sa puso nilang dalawa. Hanggang sa hindi na nakapagpigil po ang babae at nasampal na ang lalaking harap-harapan na nagsisinungaling or nangangaliwa sa kanya. At ang masasabi ko lang sa inyo, pasensya na, hindi ko pwede pong ipakita pero nanginginig po ako sa galit habang nakikita ko yung ginagawa ng lalaki. Diyos ko. Binanatan niya po ng sunod-sunod sa muka itong babae. And then hindi pa siya natuwa, sinundan niya pa ng magkabilang suntok po, yung 1-2 punch sa tiyan, tapos sa parang bandang dibdib, nakatalikod na kasi yung babae, kung saan parang hinimatay na po siya. Ang hirap niyang panoorin, ha? Hindi naman po ako victim of domestic abuse, pero parang nararamdaman mo rin yung ginagawa sa kanya. Parang hinimatay or hindi na kinayanan ng babae yung sakit, kaya humalampasay na siya dun sa sahig. At maririnig mo yung pag-iyak niya. Gumagano na siya, nakakaawa. Diyos ko. Tapos umupo lang yung lalaki, balik sa cellphone, na parang isang normal na araw lamang po ito, no? Hanggang sa sinara niya na yung pintuan. Kung makikita niyo po yung pintuan doon sa likod, sinara niya para walang makakita doon sa nangyayari sa kanila. And after a while, bumangon yung babae at natuloy yung kanilang sakitan. Hanggang sa maya-maya lang, sinakal naman siya ng lalaki. Hanggang sa mapahiga ito, pinipilit pong pumiglas ng babae dun sa nakikita ko po na parang sinisipa na yung mukha niya. Tapos parang may moment pa na parang bubunot ng baril po itong lalaki. Hanggang sa sumisigaw na yung babae ng mama, mama. At dun na po natapos yung footage. Hindi malinaw kung ano po yung eksaktong date ng footage na yan, pero very recent lang po siya. Meron po tayong dalawang karakter sa kwento natin. Yung babae, isa po siyang ina, at yung lalaki, itong fact na ito, malaki yung papel sa kwento dahil isa itong pulis. Hindi na po natin paghihimasukan pa yung ibang mga detalye ng personal nilang mga buhay po, no? Pero habang pinanonood to, nag-iisip ako kasi parang madalas pong mangyari sa kanila to. Yun yung sabi ng kutob ko, knowing and seeing other people, other friends, kung saan nangyayari itong mga ganitong bagay, parang ganun din. Tama kaya ako? One day, umingay po ang isang post sa social media kung saan kalakip yung footage na nakita natin kanina. The viral post. Basahin natin yung post nung mismong babae. Sabi niya, siguro tapos na kayo. Ako naman siguro, no? Ilang taon ako nagtiis at pakikisama sa'yo. Hindi ako nagsalita kahit ako yung binabaligtad mo at ako yung sinisira mo. Sobra taas na ng tingin mo sa sarili mo. Masyado ka nang mabait sa ibang tao, akala mo kang anghel sa pakitang tao mo. Now tayo magharap-harap para makita mo yung pinagyayabang mo. Ayokong gawin to pero sobra ka na. Wala akong katahimikan sa'yo hanggang ngayon. Marami pa akong dapat ipaliwanag, dito man lang mapagtanggol ko sarili ko. At sa ilalim po ng description na yan, nakapaloob yung samot-saring mga larawan, yung mga videos kasama yung kanina na nagpapakita kung paano pinagsasaktan yung babaeng nag-post. Actually, bago ko siya i-click isa-isa, may nakita akong post sa comment niya na pumukaw ng attention ko po. So, clinic ko.
Sabi po sa screenshot na pinakita ng babae mismo, makaganti man lang ako sa kahayupan, yan ka na Almar. Sinagot siya, subukan mong manira, yung tipong wala na akong dapat ingatan. Matapang po siya nag-reply nung, talaga? Sinagot lang siya ng hehehe. And then kinalabutan po ako sa last message niya. Sabi niya, wag mo ako tinatakot kahit patayin mo ko. Wala akong pakialam. And at this point, ang nasa isip ko lang, linya po ito ng isang babaeng pagod na po sa katarantaduhan ng isang lalaki. At kapag ang babae po napagod, maganda ka. The way I see it, parang nangongolekta na rin po siya ng ebidensya going back doon sa mga pinost niya pong mga videos at photos po, no? May isa siyang pinost galing sa phone niya, video, pinapakita niya doon kung saan parang pinapakita na casual lang siyang sinasaktan. Parang isang normal na conversation lang sa kanila yung ganon. Narinig ko rin dito yung sabi niya na isusumbong kita kay mama. Yan, play natin dyan. Umayos ka. Tama ba yan? Tama ba yan? Masakit mo. Tama ba yan? Alin ba? Ha? Alin? Sige. Sino nga nauna? Sino nauna? Sino nauna? Umayos ka nga. Ano ka nga? Sige. Sige kita kay mama. Sige. And I think matagal na rin humihingi ng tulong yung babae, no? Hindi ko lang po alam if yung mama is mama ng babae or mama ng lalaki. But either way, para siyang bata na kailangan pang isumbong at hindi natututo. Man-child, yan yung term nila ngayon eh. Sa post, marami rin mga larawan na nagpapakita ng mga pasa sa katawan nito. Mga sugat at hiwa sa kanyang muka. So hindi first time, pasensya na sa term, na ginawang punching bag yung kanyang muka. Which is sad. Because I know a cry for help when I see it. Tinignan ko rin po kasi yung social media niya. Mamaya papakita ko sa inyo. Talagang every post is a cry for help. At ang dami, no? Hindi lang isang araw, cycle po siya. Pattern siya. At kung makikita niyo yung mga comments, talagang yung mga tao concerned. Sabi nga nung isa, sana naman, Ira Seda de la Cruz, huwag ka na makipag-areglo o makapag-ayos sa ganyang tao. Ayun yung hope natin eh. Some are even offering their prayers. Hanggat maaari, alisin mo na siya sa buhay mo. Putulin mo na yung anumang nag-uugnay sa inyong dalawa. At ilayo mo yung sarili't anak mo sa kanya. Baka mas worse pa yung magawa niya sa'yo. Hindi ka niya deserve. Ilaban mo yung karapatan mo, huwag kang titigil hanggat di mo nakukuha yung hustisya na para sa'yo. Ipakulong mo hanggat maaari. Praying for you po. Gago ka, maglabigla ka, nananap ka. O no, o lalaki? Ha? Gago ka. Sige. Sige. What's up? Sige. What's up? Balo ka. Sige. Gago ka. At dahil nga viral nga itong kwentong to, talaga lahat po ng samut-saring mga reaksyon nagkaroon na. May mga influencers, mga reactors, lahat nag-share ng thoughts nila, even victims of domestic abuse. And then, sa ibang comments, mapapansin natin na nababanggit na po yung pagiging pulis nito, no? Yung nanakit. Dapat dyan makulong. Grabe pa nga abuso niya dun sa babae. Kapal ng mukha kahit pulis pa yan, bibigyan ng hustisya at matanggalan ng lisensya. So, wag tanong po, anong mangyayari sa kanya? Matatanggal kaya siya sa trabaho? Sa totoo lang, trigger din po ako sa part na bubunot siya ng baril. Marami po talaga yung ganyan eh. Mga pulis na nagyayabang ng baril nila. Nag-aangas ng baril nila. Ako, ang dami kong kilala personal, no, na ganyan talaga. At ang masasabi ko lang, itigil nyo yan. Hindi po kayo astig. Mukha kayong kupal. Pasensya na, personal na galit ko to. At bilang pulis, hindi mo yan armas. Dapat nire-respeto mo yan. Pang-preserve ng peace yan eh. Diba? Sadly, alam natin na maraming mga pulis mismo galing yung ganyan mga ipinagmamayabang po yung baril. And hindi to yung first time, no? Napakarami na po nating viral videos na napanood kung saan pinutok pa itong mga baril na to at nakakuha pa ng buhay. Kalye, probinsya, mga tagong lugar, lahat ng klase ng viral video po napanood na natin over the years. So, ang tanong ngayon dito is ano ang sabi ng PNP.
tinanggal sa trabaho. Matapos kumalat ang footage, agad na naglabas ng pahayag ang Malolos Police Station. Sa Malolos po pala ito, kinumpirma nilang tinanggal sa pwesto itong si De La Cruz at kasalukuyan daw na nasa holding unit habang iniimbestigahan ang kaso. Kinuha rin ng mga otoridad ang kanyang barel at ID bilang bahagi ng standard procedure upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Bubunot siya eh. May isang mahabang statement po yung Malolos City Police Station sa issue na to, no? And of course, kasi sasalamin sa kanila lahat to eh. Ay, lahat ba sila ganyan? 'Di ba? So, kailangan nilang sagutin agad tong issue na to. Basahin natin itong part ng kanilang statement kung saan sinabi nila na mariin daw na kinokondena ng PNP ang anumang uri ng karahasan laban sa sino man, lalo na sa mga kababaihan. Hindi po kinukonsinti ng aming tanggapan ng anumang paglabag sa batas at sa mga umiiral na alituntunin ng PNP. Sa kasalukuyan daw, patuloy na iniimbestigahan ng Malolos PNP ang insidente at nagsasagawa ng kaukulang hakbang upang makuha ang salaysay na magkabilang panig para sa patas at masusing paglilinaw ng pangyayari. So medyo concerned din po ako sa babae kung nasaan ba siya. Sabi nila nakasalukuyan raw itong nasa Malolos City Police Station para magsampa ng kaso laban dun sa kanyang asawa. Makakaasa raw ang publiko na magiging patas, transparent at naaayon sa batas ang paghawak ng kasong kinakaharap nitong pulis na ito. Hopefully, ngayon ito na. Humihingi po ako ng tawad. As for dito sa lalaki, nagkaroon po sila ng parang pa-press con. Makikita itong lalaki, no, suot pa rin yung kanyang uniforme. At sabi sa balita, pulis na nanakit ng kinakasama sa viral video, nagsorry. Humingi ng tawad ang pulis matapos makuhaan ng CCTV na nananakit ng kanyang kinakasama. Ayon kay National Police Commission Chairman Ralph Kalinisan, itutuloy pa rin daw yung kaso sa naturang pulis na nauna ng nasibak ayon sa balita kanina ng Malolos City Police. Sabi niya, nakasuhan na po siya ng criminal case ng PNP. Nagsampa na rin po ng kasong administratibo ang biktima sa Napolcom. Kung taong to ay halimbawa na isang bugok na pulis, hindi po to nagre-represent na kung sino ang Philippine National Police. Kaya ako natin binibilad dito para hindi ko pamarisan. Ako po humingi ng pasensya sa lahat ng na-open ng nangyari sa aming mag-partner po. Lalo na po sa amin dalawa. Napag-usapan na po yun namin yan. Pero mali po ang pangyayari na ito. Naging nakikinasira pa ng PNP. Ito po pangyayari na ito ay aking pansarili lamang na hindi po pangkalahatan na. So sana nga magtuloy-tuloy at maparusahan. Pero ang tanong ko, ito ha, para sa inyo ng mga nanonood, mapapatawad mo ba or sa tingin mo ba, mapapagtiwalaan mo pa ang lalaking may history ng domestic abuse? Sa tingin mo ba nagbabago pa sila? Kung ikaw ang babae sa video, mapapatawad mo ba siya? Pinanonood ko po itong press ko nila at nakikita natin na parang, pakita natin yung ito, sumagot ka nga. Parang may ganun siyang sinabi. Parang bad trip po yung mga kapwa niya pulis sa kanya. Pare-pareho siguro tayong nagulat sa nakita ho natin. Nasira ko ang ating araw, napanood natin yung video. Nakita ho natin ng isang lalaking nambubugbog sa isang babae. Both of them are here. Sa ating kaliwa po ang biktima. Ang nasa kanan naman po natin yung nambugbog, who sadly is a police officer. Salita ka. Magandang araw po. Ako po humingi ng pasensya sa lahat ng na-open ng nangyari sa aming mag-partner po. Lalo na po sa amin dalawa. Napag-usapan na po yun namin yan. Pero mali po ang pangyayari na ito. Naging nakikinasira pa ng PNP. Ito pong pangyayari na ito ay aking pansarili lamang na hindi po pangkalahatan na pulis, hindi po lahat ng pulis ay ganito. Kasi first of all, hindi naman talaga mare-reflect ng ayos sa kanila yan as a whole. Hindi naman din kasi lahat ng pulis po, no, masama. So habang humihingi siya ng sorry, napapaisip din ako dun sa kanta ni Rihanna, di ba? Ano ba yung lyrics na, di ba? And I know you're only sorry you got caught. What? Ano yung title dun? Kalimutan ko. At alam nating lahat na kung hindi po siya pinost nung asawa niya, ay baka napatay pa po itong babae, no? Kasi palala po ng palala yan snowball, sabi nga nila. Yung unang pinagbubuhatan ka lang ng kamay,
Yung dating pasalang, lumala na hanggang sa sinasakal na siya, nasa sahig pa, bubunutan pa ng baril. Kaya paulit-ulit po akong mang-iinis sa inyo. Mambubwisit na sa inyo sa pagpapaalala na isang beses ka lang pong pagbuhatan ng kamay, umalis ka na sa relasyon mo. Lalaki at lalaki yan. At yung pagpapatawad mo, no, ay sige, pinapatawad kita. Umaasa ako magbabago ka. Magiging mensahe yan sa utak nila na, ay okay lang pala. Pinatawad niya ako eh. Lalo na pag 2 beses pa, 'di ba? Unang beses sige forgivable, pero pag dalawa na, paulit-ulit na, naku, tatanim po yan. Ay pwede pala. Pinapatawad naman ako eh. So please, you are worth so much more. At may mga tao ka pong makikita dito sa mundo kung saan masasabi mo na, ay ganito pala yung relasyon. Ay hala, ang peaceful pala. Ay hala, hindi kami nag-aaway. Ay hala, nire-respeto ako. Ganun pala, no? Hindi pala kailangan mag-away sa relasyon. Bakas ng nakaraan. So I was searching through her Facebook account, which I mentioned earlier. And I couldn't help na mag-stalk nga ng kaunti. Ang nasa isip ko po kasi nito is usually kapag domestic violence, pattern po talaga yan. And maaari na may magsabi. Actually, sure ako na may magsasabi po sa mga comments na, ano ba yan? Reklamo, ayaw naman rumalis sa relasyon. Yung mga victim blamers, di ba? Deserve mo yan. May mga ganun talaga eh. But the thing is, easier said than done. Maraming factors yan. Psychologically, mentally, maraming times, and even financially po, no, hindi makaalis sa relasyon. Kasi saan ka ba naman pupulutin, di ba? At hindi isang napakasimpleng bagay ang paghiwalay sa isang toxic na relasyon. Kasi mahal mo pa rin naman yan, di ba? Na para bang nag-iisip ka lang kung ano yung o-orderin mo sa Jollibee. Parang ganoon lang yung iniisip ng iba, di ba? Marami pong factors yan. At hindi natin masisisi ang kababaihan po na ipit. Yan yung gusto kong gamiting word, ipit sa ganitong mga klase ng relasyon. Kung bakit hindi sila umaalis, kung hindi nakakaalis. Trapped. Okay, so that being said, tama po ako kasi dun sa pinned post po niya, February 12, just before Valentine's Day, no? Meron siyang post na proof na effective ang parinig. May side effects nga lang. At sobrang conflicted po ako sa nararamdaman ko kasi gino-joke time niya pa, obviously. At makikita mo sa mukha niya na marami siyang mga pasa. Alam ko na marami sa mga manunood natin maaaring nasa kaparehang sitwasyon. The first thing to do kapag nandito ka po is to acknowledge, di ba? Nasa ganitong sitwasyon ako. Tapos, tanongin mo sarili mo, paano kaya ako makakaalis? Sino ba yung pwede kong mga hinga ng tulong? May mga ahensya po na handang magbigay ng tulong at may mga taong nagmamahal sa'yo na handa kang tulungan. Pero gusto ko lang ulit-ulitin na the first step is to acknowledge. Nasa toxic na relasyon ba ako? At hindi magbabago ang lalaking ito, no? Yun yung pangalawang kailangan mong i-acknowledge. Hindi mo yan mababago kahit anong pagmamahal pa ibigay mo. Lalo na kung paulit-ulit at pattern na siya. Huwag na po nating hintayin na may masaktan. Actually, no? May nasasaktan na eh. Na may mamata. Yun na lang. Alam natin na maraming kwentong ganitong umaabot pa sa patayan. Ilang beses na natin na-discuss sa channel ko to, no? Lalo't nakikita ko po na may anak siya. Hindi na rin natin papakita, pero yun yung fear ko. Lalo na yung kung ano yung papasok sa utak ng bata kung nakikita niya to. Kasi yung nakikita nila, yun yung normal. Ay, okay lang pala mambugbog ng babae. Tapos paulit-ulit pa hanggang sa paglaki, tutuloy. It's a cycle. So, nakakatakot. And at the same time, nakakalungkot talaga siya. Isa pa pong gusto ko lang din isingit sa lahat ng kwento na na-discuss natin na ganito. Ang ending po, no, after a few months, disappoint ako kasi pinatawad pa yung halos pumatay na sa kanya. Kahit nag-viral pa yung kwento, no. So, sana hindi ganun yung mangyari dito sa kwentong to. May mga stories talaga tayo na na-reactan na nakakalungkot yung ending. Which just circles back doon sa punto ko na pattern po talaga to, cycle po talaga siya, at hindi siya ganun kadaling alisan. And again, wala po tayong judgment sa mga taong ito, ha? Nakakalungkot lang. Inulan ng pagmamahal. Habang nag-i-scroll ako sa Facebook page din niya, nakita ko na marami nagpapaulan sa kanya ng positive comments just to let her know that she is not alone. And ang ganda rin kasi nandun yung female solidarity. Kasi sa totoo lang, hindi lang isang lalaki to, no? Marami po talaga na hanggang ngayon ang tingin po sa babae. Parang secondary character lang po sa buhay nila or mas mababa sa lalaki. Mas mahina, mas walang abilidad. May mga ganyan pa rin hanggang ngayon eh. Makikita natin sa mga komento na ganun din yung experiences ng ibang mga kababaihan. Anyway, magbabasa-basa tayo kagaya nito. Sabi niya, may we never meet a man who raises his hands faster than his voice and leaves bruises where love was supposed to be.
Totoo yan. A man who loves you or a woman who loves you will never hurt you. Isang beses ka lang pong saktan, umalis ka na. Sinundan naman ng comment na, eto, medyo nakakainis. Grabe, buti may CCTV, laking tulong talaga yan. Kita kung sino na unang sumampal. Dahilan bakit siya na hard reset. May mga victim blamers pa rin po. And then there's this post na kasama niya yung baby niya. May nag-comment, sabi nila, pag first baby mo ay lalaki, kaya mong mabuhay kahit wala yung asawa mo. Mas kaya mo kung walang asawa. Or most husband, basta unang anak ay lalaki. Mainitin ang ulo. Ako personally po, no, you don't need anyone to complete you. Buo ka. May kasama ka man sa buhay o wala. May last comment po tayong babasahin. Parang medyo malaman siya, pero babasahin lang natin. Hindi na natin lalagay yung pangalan niya. Sabi niya, pinakinggan na ng itaas ang dasal ko na sana dumating ang araw na ibagsak ka ng matindi dahil sa dami ng kagaguhang ginawa sa mga tao, lalo na sa mga babaeng sinira mo ang buhay. Sobra kang magmanipula, mambabae, magpa-victim, manggamit, manakit, mambaligtad. Lahat ng pag-uugali ng isang satanas, lahat sinalo mo. Ibang klase ka, boy. Hindi man sa akin nagmula ang karma mo, laking pasasalamat ko na naitapat ka sa babaeng magbabagsak sa'yo. Nakahanap ka ng katapat, malas mo. Sana lang makarating sa'yo na masarap na ang tulog ng mga binugbog mo at kinupal mo ng sagad. Hindi talaga natutulog ang Diyos. Of course, matagal na po talaga ang issue ang domestic abuse, no? Hindi lang naman po lalaki ang nangaabuso, babae rin, bakla, tomboy, lahat po yan, di ba? Wala namang gender dyan. So, walang tamang pananakit, ha? Lahat yan, pananakit. But it all comes down to the power dynamics. Siyempre, may mga mas malalaki ang katawan, paglalaki, or nasa posisyon, pulis, may hawak na baril. Ibang factor na po talaga eh. Ang mga insidente ng domestic abuse, sadly, hindi talaga siya nawawala eh. Over the years, kahit na alam nating napakarami yung mga batas, mga kampanya para protektahan yung mga victims, marami pa rin yung mga kaso talaga na paulit-ulit lumalabas. Ang viral video na ito, muling nagbigay diin sa kahalagahan ng accountability. Lalo na kung ang sangkot ay isang alagad ng batas. Mag-like, share, subscribe, and notification bell po kayo. At punta po kayo sa aking Instagram. Marami pong nagre-request sa atin ng mga stories doon. Mag-message lamang po kayo sa akin. Binabasa ko po lahat yan. Ito po yung tanong ko sa inyo ngayong gabi. Dalawa ang aking katanungan. Una, naging biktima ka na ba ng domestic abuse? Ano yung nangyari at paano ka nakaalis dito? At pangalawa, kung ikaw naman ang babaeng biktima, mapapatawad mo ba ang lalaking nanakit at halos pumatay sa'yo? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.